Namatay ang nobya bago pa man makarating sa altar. At sa araw ding iyon, sa loob ng simbahan na puno ng bulaklak at mga bulungan, si Danica ang sapilitang ipinalit. Hindi ito ang kasal niya. Hindi ito ang pangarap niya. Ang puting bestida na suot niya ngayon ay hindi para sa kanya, masikip sa dibdib, mahaba ng kaunti sa lailayan, at amoy luha at pabango ng iba, pabango ng pinsan niyang si Melissa. Ang nobyang dapat ay naglalakad ngayon sa pasilyong ito. Pero isang biglaang atake sa puso ang tumapos sa lahat kaninang umaga lang. Parang panaginip. Isang masamang panaginip. Nakalutang ang pakiramdam ni Danica, ang mga tunog sa paligid ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang marahan na tugtog ng organ, ang pag-ubo ng isang bisita sa pang-apat na hilera, ang mahinang hikbi ng tita Elena niya, ang ina ni Melissa. Ang lahat ng iyon ay naririnig niya pero hindi tumatago sa pagkabigla na bumabalot sa buong sistema niya. Diretsuhin mo ang tingin mo, Danica. Huwag kang yumuko. Nakakahiya. Ang mariin at halos pabulong na utos ay galing kay Don Ricardo Tomacruz, ang patriarka ng pamilya, ang lolo niya. Ang pagkakahawak nito sa braso niya ay hindi maalalay kundi mahigpit, isang pagpapaalala kung sino ang may kontrol sa sitwasyon. Isalba mo ang pangalan ng pamilya natin. Isalba? Paano niya isasalba ang isang bagay na winasak na ng trahedya? Ang pamilya Tomacruz ay isa sa mga pinakakilala sa kanilang probinsya. Ang kasal na ito ay hindi lang pagsasama ng dalawang puso, isa itong pagsasanib puwersa ng dalawang makapangyarihang angkan. Ang mapapangasawa sana ni Melissa ay si Jason De Villa, ang nag-iisang tagapagmana ng De Villa Shipping Lines. Hindi pwedeng masira ang kasunduan. Milyon-milyong piso at reputasyon ang nakataya. Kaya heto siya, ang kireserba, ang hamak na ampon na pinalaki lang ng ina ni Melissa, itinulak sa gitna ng entablado para punan ang puwang na iniwan ng pinsan niya. Nay, patawad, sigaw ng isip ni Danica. Naalala niya ang huling habili ng kanyang yumaong ina bago ito pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Anak, huwag mong hahayaang tapakan nila ang pagkatao mo. Ang dignidad mo lang ang tunay na yaman mo. Pero nasaan na ang dignidad niya ngayon? Ipinagpalit sa isang kasunduang hindi naman siya kasali. Ipinamigay na parang isang bagay para lang mapanatili ang karangyaan ng iba. Nakarating sila sa dulo ng pasilyo, sa paanan ng altar. Doon, naghihintay ang lalaking hindi pa niya nakikita ng malapitan kailanman. Si Jason De Villa. Nakatayo itong tuwid sa kanyang mamahaling itim na suite, ang tindig ay parang isang hari, malamig, malayo at hindi maabot. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nang makita siyang papalapit. Walang gulat, walang awa, walang kahit anong emosyon. Tumingin lang ito sa kanya na parang isa siyang kasangkapan na iniabot para ayusin ang isang gusot. Nanginginig ang mga kamay ni Danica nang iabot iyon ni Don Ricardo sa kamay ni Jason. Ang pagdampi ng balat nila ay parang kuryenteng malamig na gumapang sa buong katawan niya. Agad niyang binawi sana ang kamay niya pero mas lalong hinigpitan ni Jason ang hawak dito. Isang babala. We are gathered here today, T. Nagsimula na ang pari, pero ang mga salita ay wala ng kahulugan para kay Danica. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kahihiyan. Ang mga mata ng daan-daang bisita ay nakatutok sa kanya, mga matang mapanghusga, nagtataka, at naaawa. Nakikita niya sa mga gilid ng kanyang paningin ang mga pinsan niyang Tomacruz, mga ngiti nila ay maihalong pangungutya. Para sa kanila, isa itong malaking palabas. Nang dumating ang oras ng pagpapalitan ng singsing, isang katulong ang nag-abot ng isa pang kahon. Ang singsing na ito ay simple lang, hindi ang dambuhalang diamante na para sana kay Melissa. Isang manipis na gintong argola. Simbolo ng kanyang pagkakagapos. Nang isinuot ni Jason ang singsing sa daliri niya, napapikit si Danica. Ang lamig ng metal ay parang posas na ikinabit sa kanya. Ito na iyon. Wala nang atrasan. Do you, Jason, take Danica to be your lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Tanong ng pari. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Bawat paghinga ay tila huminto. Bawat puso ay nag-aabang. Tumingin si Jason sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Danica ang isang kislap sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya mabasa. Pagtataka.
Pagsisiyasat? O baka naman, galit? Dahan-dahang umiti si Jason, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito sa pari, pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid, at sa huli, muling ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nangungusap ng isang bagay na nagpatindig sa lahat ng balahibo niya. Sa harap ng lahat, sa gitna ng trahedya at kaguluhan, nagsalita si Jason de Villa sa isang boses na malinaw at matatag, sapat lang para marinig ng lahat. Hindi ko pa siya kilala, simula niya, na nagdulot ng panibagong bulungan sa mga tao. Pero sa harap ninyong lahat, pagpapatuloy niya, habang ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Danica, gusto kong makilala siya bilang asawa ko. Ang pinto ng presidential suite ay nagsara sa likuran nila na may marahan, ngunit mabigat na kalabog. Ang tunog na iyon ay parang pagbagsak ng rehas na bakal, ang huling pako sa kanyang kabaong ng kalayaan. Ang silid ay malawak at marangya, mas malaki pa sa buong bahay na kinalakihan niya. May mga talulot ng rosas na nakakalat sa malambot na carpet, isang bote ng tsampag na nakababad sa yelo sa isang silver na balde, at isang kama na kayang-kayang tulugan ng 5 tao. Lahat ng ito ay sigaw ng romantikong gabi, isang selebrasyon ng pag-ibig. Pero para kay Danica, ang bawat sulok ng silid ay isang paalala ng kanyang kahihiyan. Isang entablado para sa isang peking pagsasama. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan malapit sa pinto. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang manipis na tela ng bestida ay hindi sapat para protektahan siya sa lamig na nanggagaling hindi sa aircon, kundi sa lalaking nakatayo ilang metro mula sa kanya. Tinalikuran siya ni Jason at dahan-dahang tinanggal ang kanyang bowtie. Inihagis iyon sa isang silya na parang basura. Sunod niyang hinubad ang kanyang suit jacket. Ang bawat kilos nito ay kalmado at kontrolado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim. Pakiramdam ni Danica ay isa siyang usa na nakaharap sa isang gutom na tigre, nag-aabang sa unang pag-atake. Huwag kang magpapakita ng takot, bulong ng isang bahagi ng isip niya, ang boses ng kanyang ina. Ang dignidad, Danica. Iyan lang ang mayroon ka. Huminga siya ng malalim, pilit na itinatatag ang kanyang sarili. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap ng lalaking ito. Humarap siyang muli at sinalubong ni Danica ang tingin nito. Ang mga mata ni Jason ay madilim at walang kabuhay-buhay, parang dalawang itim na balon na kayang lamunin ang lahat ng liwanag. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na hindi pagnanasa kundi pagsusuri, na para bang isa siyang produkto na tinitingnan kung may depekto. Mukhang masaya ka, sarkastikong sabi ni Jason, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mapalad na nobya. Napalunok si Danica, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa hiya at galit. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang katahimikan ang tanging sandata niya. Anumang salitang bibitawan niya ay siguradong gagamitin lang nito laban sa kanya. Naiinis marahil sa kanyang pananahimik, lumakad si Jason patungo sa mesang may tsampag. Kinuha niya ang bote at nagsalin sa isang flute glass ng walang pag-ingat, natatapon ang kaunting alak sa puting mantel. Gusto mo? Isang tagay para sa ating pagsasama. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang pagsasama ay puno ng pang-aalipusta. Umiling siya, sapat lang para makita nito. Hindi, salamat, pabulong niyang sagot, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Inisang lagok ni Jason ang laman ng kanyang baso, ang kilos ay marahas. Pagkatapos ay malakas niyang ibinagsak ang baso sa mesa. Ang tunog ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Jason. Isang malaking komedya. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isip ni Jason habang tinititigan ang babaeng nakatayo sa may pinto. Ang babaeng asawa niya na ngayon sa papel. Buong araw, pinilit niyang kontrolin ang kanyang galit. Ang pagkamatay ni Melissa ay isang trahedya, ngunit ang ginawa ng mga tumakruz ay isang kabastusan. Isang desperadong hakbang para isalba ang isang business deal. At ang babaeng ito. Si Danica. Sino siya sa lahat ng ito? Isang biktima? O isang kasabwat na naghihintay lang ng tamang pagkakataon? Hindi siya tanga. Alam niyang palubog na ang negosyo ng mga tumakruz. Ang kasal na ito ang kanilang huling baraha. Kaya nang mamatay si Melissa, kailangan nilang humanap ng kapalit. At heto siya, ang simpleng pinsan, ang ampon. Perpektong piyesa para sa kanilang laro. Tiningnan niya ito.
Hindi katulad ni Melissa na laging nakabihis ng mamahalin at mayabang ang tindig, ang babaeng ito ay simple. Masyadong simple. Ngunit mayroong kung ano sa mga mata niya, isang uri ng katigasan ng ulo, isang pagtangging magpatalo, na lalong nagpagalit sa kanya. Ayaw niya ng komplikasyon. At ang babaeng ito ay mukhang isang malaking komplikasyon. Kailangan niyang linawin ang lahat mula sa simula. Kailangan nitong malaman kung saan siya lulugar. Lumapit siya, sinadyang pasukin ang personal space nito para takutin ito. Nakita niya itong bahagyang napaatras, ngunit hindi ito yumuko. Nanatili itong nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Matapang. O baka naman nagpapanggap lang. Para magkaintindihan tayo, mariin niyang sinabi, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ito, ikinumpas niya ang kamay sa paligid, ay isang palabas. Isang transaksyon sa negosyo. Ikaw si Kivres de Villa sa papel, at hanggang doon na lang yon. Huminga siya ng malalim, inilapit pa ang mukha sa dalaga hanggang sa maamoy niya ang banayad na amoy ng baby powder dito, isang amoy na hindi bumagay sa laso ng sitwasyon. Gagampanan mo ang papel mo. Ngiti sa harap ng mga kamera, maging ang mapagmahal na asawa sa publiko. Pero sa pribado, bumulong siya, wala kang halaga sa akin. Naiintindihan mo. Hinintay niya ang reaksyon nito. Mga luha. Pakiusap. Galit. Ngunit wala siyang nakuha sa mga iyon. Danica. Ang mga salita ni Jason ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso, ngunit hindi niya ipapahalatang nasasaktan siya. Itinaas niya ang kanyang baba at sinalubong ang nanlilisik nitong mga mata. Naiintindihan ko, sagot niya, nagulat siya sa sarili niyang katatagan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Jason. Isang kislap ng pagtataka, marahil pagkadismaya dahil hindi nito nakuha ang inaasahang reaksyon. Good, maikli nitong sabi bago tumalikod at lumayo. Kumuha ito ng unan mula sa kama at isang kumot mula sa aparador. Walang lingon-lingon, inihagis niya ang mga ito sa mahabang sofa sa kabilang dulo ng silid. Sa iyo na ang kama. Dito ako sa sofa. Hindi ito sinabi dahil sa kabutihang loob. Sinabi niya iyon para lalong idiin ang distansya sa pagitan nila, para ipamukhang kahit sa pagtulog ay hindi sila pwedeng magkalapit. Isang simpleng tango lang ang isinagot ni Danica. Nang tumalikod na ito ng tuluyan, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbadyang tumulo, pero mabilis niya itong pinunasan. Ang gabing iyon, walang natulog. Si Danica ay nakahiga sa gitna ng napakalaking kama, hindi gumagalaw, balot ng kumot na parang kalasag. Bawat kaluskos, bawat pag-ikot ni Jason sa sofa sa kabilang dulo ng madilim na silid, ay nagpapakaba sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Ito ay isang katahimikang puno ng galit, pagdududa at hiya. Naririnig niya ang sarili niyang tibok ng puso, mabilis at hindi mapakali, isang tambol na sumasabay sa tiktak ng orasan sa pader. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang isipin ang mukha ng kanyang ina. Nay, ano po ang gagawin ko? Tanong niya sa hangin. Sinabi niyo na ipaglaban ko ang dignidad ko, pero paano ko gagawin yon kung ipinamigay na ako na parang isang bagay? Walang sagot na dumating, tanging ang lamig lang ng silid at ang bigat ng singsing sa kanyang daliri. Sa kabilang banda, si Jason ay nakatitig sa kisam. Ang anino ng electric fan ay dahan-dahang umiikot, parang ang mga gumugulong na tanong sa isip niya. Tama ba ang ginawa niya? Ang pagiging malupit sa babaeng iyon? Mayroon siyang karapatang tratuhin ito ng ganoon. Isang bahagi niya ang nagsasabing hindi. Mukha itong inosente, isang tupang inihagi sa lungga ng mga leon. Ngunit ang isa pang bahagi, ang mas dominante at mas mapang-uyam na bahagi, ay sumisigaw na isa itong panloloko. Isang palamuti sa isang masalimuot na plano ng mga tumakrus. Ang kanyang katahimikan at simpleng anyo ay maaaring parte lang ng palabas, isang paraan para makuha ang simpatsya niya. At hindi siya magpapaloko. Tumayo siya mula sa sofa at sumilip sa bintana, pinagmasdan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang kasal na ito ay isang responsibilidad. Isang krus na kailangan niyang pasanin para sa kapakanan ng kanilang kumpanya at ng pangalan ng pamilya de Villa. Hindi niya hahayaang sirain ng isang babaeng hindi niya kilala ang lahat ng pinaghirapan nila. Ang galit niya ang kanyang kalasag. Ang lamig niya ang kanyang depensa.
Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang gumapang sa sahig na gawa sa marmol, nag-iwan ng mga aninong gumagalaw. Walang nagsalita. Tanging ang marahang paghinga ng dalawang taong pilit na nagpapanggap na natutulog ang maririnig, parehong gising at parehong nasasaktan sa kani-kanilang paraan. Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa siwang ng makakapal na kortina, bumangon si Jason mula sa sofa. Ang kanyang likod ay masakit, ang kanyang isip ay pagod, ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Hindi sila pwedeng manatili dito, sa pekeng paraisong ito. Kailangan niyang ilayo ang babaeng ito sa impluwensya ng pamilya nito. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Naramdaman ni Danica ang paggalaw. Nagkunwari siyang tulog pa rin, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay nanigas sa pag-aabang. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit sa kama. Napapikit siya ng mariin, hinahanda ang sarili sa kung anumang sasabihin o gagawin nito. Ngunit huminto ito ilang talampakan lang ang layo. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas matindi, mas nakakakaba. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, nagsalita si Jason. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malutong at malamig sa katahimikan ng umaga. Hindi siya nakatingin sa kanya, kundi sa bintana, sa papasikat na araw. Bukas, aalis tayo, deklara niya. Maghanda ka. Walang tanong na binitawan si Danica. Nang sinabi ni Jason na umalis sila, tumango lang siya at kinuha ang maliit na bag na dala niya, na naglalaman lang ng ilang pirasong damit at mga gamit na bigay sa kanya ng tita Elena niya bago ang kasal. Wala naman talaga siyang sariling pag-aari. Ang biyahe ay tahimik at mahaba. Lumabas sila ng syudad at tinahak ang isang highway na napapalibutan ng malalawak na lupain. Hindi alam ni Danica kung saan sila pupunta at wala siyang balak magtanong. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay naglalayo sa kanya mula sa pamilyang Tomacruz, ngunit hindi niya alam kung inilalapit ba siya nito sa kaligtasan o sa mas malalim na kulungan. Si Jason, na nagmamaneho, ay hindi nagsasalita. Ang mga mata nito ay nakatuon sa daan, ang panga ay matigas, na para bang may sariling jera na nilalabanan sa loob ng isip niya. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal na may nakaukit na malaking TV sa gitna. Kusa itong bumukas, at bumungad sa kanila ang isang mahabang daan na sementado, na sa magkabilang gilid ay maihanay ng mga lumang puno ng akasya. Sa dulo ng daan, nakatayo ang isang mansyon. Hindi ito kasing moderno ng mga bahay sa Maynila. Luma ito, gawa sa bato at matitigas na kahoy, may malalawak na bintanang kapis. Mukha itong matatag, marangal at malamig. Ito ang tahanan ng mga De Villa. Pakiramdam ni Danica ay lumiliit siya habang papalapit ang sasakyan sa malaking pinto ng bahay. Isang unipormadong katulong ang sumalubong sa kanila at kinuha ang susi mula kay Jason. Pagpasok nila sa loob, isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumati sa kanila. Ang sahig ay gawa sa makintab na nara, ang mga kasangkapan ay antigong gawa sa kamagong, at sa pader ay nakasabit ang mga malalaking portrait ng mga ninuno ni Jason. Lahat ay may seryosong mukha at mga matang tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Jason, iho. You're here. Ang boses na iyon, kahit mahinahon, ay may taglay na otoridad na nagpatigil sa lahat. Mula sa itaas ng malawak na hagdanan, isang babae ang dahan-dahang bumaba. Nakasuot ito ng isang simpleng sutlang bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at sa lieg at mga daliri niya ay may kumikinang na mga alahas. Ito si Doña Elvira de Villa, ang ina ni Jason. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng hangin sa Bagyo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring sulyap. And you must be Danica, sabi niya, ang tono ay hindi nagtatanong kundi nagsasabi ng isang katotohanang hindi niya gusto. I am Elvira, Jason's mother. Magandang hapon po, magalang na sagot ni Danica, bahagyang yumuko. Nakahanda na ang hapunan, sabi ni Doña Elvira, hindi pinansin ang pagbati niya. Ang atensyon nito ay na kay Jason na. Let's go to the dining hall. We need to talk. Ang dining hall ay isa na namang testamento sa yaman ng pamilya. Isang mahabang mesa na gawa sa iisang piraso ng kahoy ang nasa gitna, sapat para sa 20 tao. Ngunit 3 lang sila. Si Jason sa kabisera, si Doña Elvira sa kabilang dulo, at si Danica na nakaupo sa gitna, nag-iisa at lantad.
Ang mga kubyertos ay kumpleto, 3 uri ng tinidor, 2 kutsilyo, 3 magkakaibang baso. Hindi alam ni Danica kung para saan ang mga iyon. Sa bahay ng mga Tomacruz, kahit mayaman sila, simple lang silang kumain. Dito, ang bawat kilos ay tila isang ritual. Nagsimulang maghain ang mga katulong. Ang unang inilapag ay isang mangkok ng soup na hindi pamilyar kay Danica. Ang amoy ay masarap, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nag-alis ng lahat ng kanyang gana. So, nagsimula si Doña Elvira, matapos humigop ng marahan sa kanyang sabaw. Ang tunog ng kanyang kutsara na dumadampi sa porselanang plato ay ang tanging ingay sa silid. Danica. An unusual name. Saan galing ang pamilya mo, Hija? Alam ni Danica na alam nito ang sagot. Isa itong patibong. Wala na po akong pamilya, Senora, sagot niya, pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Pinalaki po ako ng pamilya Tomacruz. Ah, yes. Ang ampon, sabi ni Doña Elvira, ang salitang ampon ay binigkas niya na parang isang maruming salita. Ngumiti ito. Kawawa ka naman. But you are very lucky. Look at you now, Di Villa. Something your cousin Melissa was born and raised for, but you got it thief's chance. Naramdaman ni Danica ang pag-atake. Isang direktang sampal. Ang pagkukumpara sa kanya kay Melissa. Ang pagpapamukhang isa lang siyang segunda manong kapalit. Tiningnan niya si Jason, naghahanap ng kahit anong tulong, ngunit nakatingin lang ito sa kanyang plato, tahimik na kumakain, na para bang wala siyang naririnig. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ng ina nito. Sunod na inihain ang main course, isang steak na may kasamang mga gulay na hindi niya kilala. Habang pinipilit niyang hiwain ang karne gamit ang maling kutsilyo, nagsalita muli si Doña Elvira. Jason told me you agreed to this marriage without hesitation. Patuloy nito, ang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanya. It takes certain kind of woman to do that. Matalino ka. You saw an opportunity and you took it. I can't fault you for that. Survival, they call it tea. Bawat salita ay isang patutsada. Bawat salita ay naghubad sa kanyang dignidad. Pinababa ni Danica ang kanyang mga kubyertos. Ang tunog ng metal sa plato ay umalinggaw-ngaw. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Doña Elvira. With all due respect, Senora, nagsimula si Danica, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Hindi ko po ginusto ito. Isang halakhak ang kumawala kay Doña Elvira, isang halakhak na walang saya. Oh, darling. Lahat tayo may papel na ginagampanan sa buhay. Ang problema, hindi ka bagay sa papel na ito. Tumayo ito, ipinatong ang kanyang puting-puting serbilyeta sa tabi ng kanyang plato. Lumakad ito palapit sa kinaupuan ni Danica, at bahagyang yumuko, ang pabango nito ay sumasakal sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang balikat, ang mga daliring may mamahaling singsing ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. You are a pretty girl, I'll give you that, bulong nito, sapat lang para marinig niya at ni Jason. Pero hindi ka isa sa amin. Wala kang breeding. Isa ka lang pansamantalang solusyon sa isang malaking problema. Binitawan siya nito at tumingin kay Jason, na sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ngumiti si Doña Elvira sa kanyang anak, isang ngiting puno ng pag-unawa, bago muling ibinalik ang tingin kay Danica, na ngayon ay puno na ng panghahamak. Sigurado akong hindi ka tatagal sa pamilya namin. Hindi sumagot si Danica sa sinabi ni Doña Elvira. Ano pa bang isasagot niya? Ang katotohanan ay isinampal na sa kanya, at si Jason, ang lalaking dapat ay kakampi niya sa harap ng mundo, ay nanatiling isang estatwang bato sa kabisera ng mesa. Matapos ang hapunan, iniwan silang dalawa ni Doña Elvira sa sala. Ang tensyon ay mas masahol pa kaysa sa hapagkainan. Si Danica ay nakaupo sa gilid ng isang antigong silya, ang mga kamay ay magkalapat sa kanyang kandungan. Si Jason naman ay nakatayo sa tapat ng bintana, nakatalikod sa kanya, hawak ang isang baso ng alak. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa isip ni Jason. Hindi ka tatagal sa pamilya naming. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May isang bahagi sa kanya na sumasang-ayon sa ina niya. Si Danica ay hindi si Melissa. Malayo. Ngunit mayroon ding isang bahagi,
isang maliit na tinig sa likod ng kanyang isip na nairita sa paraan ng pagtrato ng kanyang ina kay Danica. Isa itong pag-atake hindi lang sa babae, kundi pati na rin sa desisyon niyang ituloy ang kasal. Ngunit ang pinakagumugulo sa kanya ay ang reaksyon ni Danica. O ang kawalan nito. Sa harap ng direktang pang-insulto, hindi ito umiyak, hindi nagmakaawa, hindi nagalit. Tumanggap lang ito. Parang sanay na. At iyon, sa hindi malamang dahilan, ay mas nakakabagabag. You saw an opportunity and you took it. Ang salitang opportunity ay tumatak sa isip niya. Ano nga ba ang nakukuha ng mga tumakrus dito? Ang koneksyon sa pamilya de Villa. Pero paano si Danica? Ano ang para sa kanya? Kinabukasan, habang si Danica ay nasa silid na inilaan para sa kanya, isang maluwag na kwarto na may sariling banyo, pero pakiramdam ay selda pa rin, ginawa ni Jason ang isang bagay na dapat ay ginawa na niya noon pa. Pumasok siya sa kanyang study, isang silid na puno ng mga libro at amoy ng lumang papel, at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Leo, it's me, sabi niya sa telepono, ang boses ay seryoso. I need you to dig into something for me. Everything you can find on the Tomacruz family's current financial situation. And nag-atubili siya ng bahagya, everything about a woman named Danica Santos. Ang ampon nila. I need it yesterday. Hindi nagtagal ang paghihintay ni Jason. Si Leo ay mabilis at mahusay. Kinagabihan, habang si Danica ay tahimik na nagbabasa ng isang lumang libro na nakita niya sa bookshelf ng kanyang silid, isang brown na envelope ang iniabot kay Jason. Ikinandado niya ang pinto ng kanyang study. Binuksan niya ang envelope. Sa loob ay may mga dokumento, mga bank statement, mga kopya ng mga titulo ng lupa na may sangla. At isang hiwalay na folder para kay Danica. Habang binabasa niya ang mga papel, unti-unting nabubuo ang isang larawan na mas madilim kaysa sa inaakala niya. Ang mga Tomacruz ay hindi lang palubog. Lubog na sila. Baon sa utang sa halos lahat ng malalaking bangko. Ang kasal nila ni Melissa ang kanilang huling pag-asa, isang financial bailout na nakabalatayo bilang isang pagsasanib ng pamilya. Pagkatapos, binuksan niya ang folder ni Danica. Walang masyadong laman. Isang birth certificate, walang nakasulat na pangalan ng ama. Isang death certificate para sa ina nitong si Aling Rosa, na matay sa sakit na cancer. At sa dulo, isang dokumento na nagpatigil sa paghinga ni Jason. Isang kasunduan. Isang promissory note. Nakasulat doon, sa formal na legal na pananalita, na bilang kabayaran sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni Aling Rosa na binayaran ni Don Ricardo Tomacruz. Si Danica Santos ay maglilingkod sa pamilya Tomacruz sa anumang paraan na kanilang itinakda hanggang sa mabayaran niya ang utang na nagkakahalaga ng. Napapikit si Jason. Ang halaga ay napakalaki. Isang halagang imposibleng bayaran ng isang simpleng babae sa buong buhay niya. Bigla, lahat ng kilos ni Danica ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang kanyang pananahimik sa simbahan. Ang kanyang pagtanggap sa mga insulto ng ina niya. Ang kanyang kawalan ng reaksyon sa kanyang kalupitan. Hindi ito dahil sa katapangan o pagkukunwari. Ito ay dahil sa kawalan ng pagpipilian. Hindi siya isang oportunista. Isa siyang bihag. Isang alipin na may utang na loob at pera. Isang malamig na galit ang gumapang sa sistema ni Jason. Galit sa mga Tomacruz, sa kanilang kasakiman at kawalang hiyaan. At galit sa sarili niya, sa kanyang pagkabulag at kalupitan. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitawan niya. Ang bawat mapanghamak na tingin. Hindi na siya nakapag-isip. Padabog siyang tumayo, dala-dala ang mga dokumento. Binuksan niya ang pinto ng kanyang study at mabilis na tinungo ang silid kung saan naroroon si Danica. Hindi na siya kumatok. Pinihit niya ang seradura at marahas na binuksan ang pinto. Nagulat si Danica. Napatayo siya mula sa kama, nabitawan ang librong hawak. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi nagsalita si Jason. Lumapit siya at walang sabi-sabing inihagis ang folder sa kama, sa paanan ni Danica. Kumalat ang mga papel sa puting kumot. Nanginginig na yumuko si Danica at dinampot ang isang papel. Ang promissory note. Ang kasunduan. Ang katibayan ng kanyang pagkakagapos.
Nag-angat siya ng tingin kay Jason, ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat at takot. Paano? Paano nito nalaman? Tiningnan siya ni Jason, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na maihalong emosyong hindi niya maintindihan, awa. Pagsisisi. So, nagsimula si Jason, ang boses niya ay mababa at puno ng pait, bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Danica. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong sitwasyon. Binenta ka pala nila, sabi niya, ang mga salita ay tila laso na lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Danica, mga matang nagsisimula ng mamasa. Sa akin. Binenta ka pala nila. Sa akin. Ang mga salitang iyon ay hindi lang tumago sa tenga ni Danica. Para iyong isang malakas na suntok na yumanig sa buong pagkatao niya, winasak ang huling hibla ng dignidad na pilit niyang pinanghahawakan. Ang lahat ng kahihiyan, lahat ng sakit, lahat ng pagtitimpi sa loob ng nagdaang mga araw ay biglang sumabog. Tinitigan niya ang mga papel na nakakalat sa kama. Ang promissory note. Ang testamento ng kanyang pagkaalipin. Ang sikretong matagal niyang kinimkim, ang krus na tahimik niyang pinasan, ngayon ay nakalantad na sa harap ng lalaking pinakakinamumuhian at kinatatakutan niya. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagkakabunyag ng katotohanan. Ang pinakamasakit ay ang paraan ng pagkakasabi ni Jason. Walang awa. Walang simpatsya. Isang malamig na paghatol. Para sa kanya, isa lang siyang kalakal. Isang bagay na may presyo. Isang bagay sa loob ni Danica ang naputol. Ang pisi ng kanyang pagtitiis. Hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin kay Jason. Dahan-dahan, halos parang isang robot, pinulot niya ang mga damit niya na nakatiklop sa ibabaw ng isang silya. Kinuha niya ang maliit na bag na dala niya pagdating. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Tila may ibang kumokontrol sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jason, ang boses niya ay naguguluhan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka. Hindi pa rin siya sumagot. Isinilid niya ang iilang pirasong damit sa loob ng bag, ang isip niya ay blanko. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang mga salita ng kanyang ina, na ngayon ay parang isang panunumbat. Huwag mong hahayaang tapakan nila ang pagkatao mo. Patawad, naik, bulong niya sa kanyang isip. Patawad, pero pagod na po ako. Nang isasara na niya ang bag, lumapit si Jason. Hinawakan nito ang braso niya. Mahigpit. I'm talking to you. Saan ka pupunta? Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. At sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, nakita ni Jason ang laman ng kanyang mga mata. Hindi takot. Hindi hiya. Kundi isang malalim, nakalulunod na kalungkutan. At sa ilalim niyon, isang maliit na kislap ng pagkasuklam. Bitiwan mo ako, sabi niya, ang boses niya ay mahina ngunit matigas. Walang panginginig. Walang pag-aalinlangan. Nagulat si Jason sa biglaang pagbabago. Binitawan niya ito. Napaatras siya ng bahagya na para bang napaso. Isinukbit ni Danica ang bag sa kanyang balikat. Nilampasan niya si Jason na parang hindi ito umiiral. Bawat hakbang niya palayo sa kama, palayo sa mga papel, palayo sa lalaking iyon, ay isang hakbang patungo sa isang bagay na hindi niya alam, pero alam niyang kailangan niya, ang makaalis. Danica, sigaw ni Jason habang papalabas siya ng pinto. This is foolish. Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi? Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa mahabang pasilyo, ang mga portrait ng mga De Villa ay tila humuhusga sa kanya. Narinig niyang bumukas ang pinto ng silid ni Doña Elvira. What is the meaning of this commotion? Tanong ng matanda, ang boses ay puno ng pagkairita. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Danica. Tinungo niya ang malaking pinto sa ibaba. Ang isip niya ay nakatuon lang sa iisang bagay, ang lumabas. Ang makahinga. Pagbukas niya ng pinto, isang malakas na hangin at ambon ang sumalubong sa kanya. Umuulan pala. Ang langit ay nakikidalamhati sa kanya. Hindi niya iyon inalintana. Naglakad siya palabas sa gitna ng kadiliman at ng unti-unting lumalakas na ulan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay parang luhang hindi niya kayang ilabas.
Hinuhugasan nito ang lahat ng sakit, lahat ng dumi, lahat ng kahihiyan. Naglakad siya sa mahabang daan palabas ng mansyon, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa basang lupa sa gilid ng semento. Ang lamig ay tumatago sa kanyang buto, pero hindi niya ito nararamdaman. Manhid na siya. Mula sa bintana ng kanyang study, nakatayo si Jason, pinapanood ang papalayong anyo ni Danica, na dahan-dahang nilalamon ng dilim at ng ulan. Ang unang reaksyon niya ay habulin ito. Pigilan! Ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Ang tingin nito kanina. Ang tingin na puno ng pagkasira. Kasalanan ko to, umamin siya sa sarili. Ako ang tumulak sa kanya sa ganito. Ang galit niya sa mga tumakrus ay napalitan ng matinding guilt. Siya, ang kanyang mga salita, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Nakita niyang nabuksan ang dambuhalang gate sa dulo. Marahil ay inutusan ng guard na nakakita sa kanya. At pagkatapos, nawala na si Danica sa kanyang paningin. Naiwan si Jason sa loob ng marangyang bahay, nakikinig sa lagaslas ng ulan sa labas. Tumingin siya sa kanyang kamay, ang kamay na humawak sa braso ni Danica kanina. Bakit hindi niya ito sinundan? Dahil ba sa pride? O dahil alam niyang wala siyang karapatang pigilan ito? Sa labas, sa gilid ng highway, basang-basa at nanginginig sa ginaw, nag-abang si Danica ng masasakyan. Ang mga ilaw ng iilang dumadaang sasakyan ay dumadaan lang sa kanya. Sino ba namang hihinto para sa isang babaeng mukhang basang sisiw sa gitna ng gabi? Hanggang sa isang paparating na jeepney, ang huling biyahe na siguro para sa gabing iyon, ang nagmenor at huminto sa tapat niya. Kahit puno na, nagbigayan ang mga pasahero para makaupo siya. Sumakay si Danica, umupo sa dulo, malapit sa bukana. Walang tumitingin sa kanya. Bawat isa ay pagod na mula sa maghapong trabaho. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa malamig na bakal na poste ng jeep. At doon, habang umaandar ang sasakyan palayo sa buhay na pilit ipinataw sa kanya, sa gitna ng mga estranghero, sa ilalim ng umiiyak na langit, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak, humahalo sa tubig ulan sa kanyang mga pisngi. Walang tunog. Tahimik lang. Sa mansyon ng mga De Villa, nakatayo pa rin si Jason sa likod ng bintana, sa likod ng sarili niyang pintuan ng pagkakasala. Hindi niya ito hinabol. Kinabukasan, ang unang naramdaman ni Jason ay katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang silid ni Danica ay walang laman, malinis na para bang hindi tinirhan. Ang kama ay maayos na ang pagkakalikpit, at ang mga papel na inihagis niya kagabi ay wala na. Iniligpit niya siguro bago umalis. Ang guilt na naramdaman niya kagabi ay mas matindi pa ngayon sa liwanag ng araw. Bumaba siya para mag-agahan. Naroon ang ina niya, umiinom ng kape, ang mukha ay kasing itim ng iniinom nito. So she left, sabi ni Doña Elvira. Hindi ito tanong. Good riddance. Sinasabi ko na nga ba, hindi siya para sa pamilyang ito. Now you can start the annulment process. A little scandal, but manageable. Hindi sumagot si Jason. Umupo siya at nagsimulang kumain, ngunit ang pagkain ay walang lasa. Ang mga salita ng ina niya ay parang langis na ibinuhos sa apoy ng kanyang konsensya. Hindi ito good riddance. Ito ay isang kapabayaan. Kanyang kapabayaan. Hindi ako magpapaanul, mariin niyang sabi, na ikinagulat ng kanyang ina. What? Are you insane? Iniwan ka na ng babaeng iyon. Ako ang dahilan kung bakit siya umalis, pag-amin ni Jason, sa unang pagkakataon. At hahanapin ko siya. Buong araw, sinubukan niyang tawagan ang pamilya Tumakrus. Walang sumasagot. Malamang ay alam na nilang umalis si Danica at ayaw nilang harapin ang gulo. Ang galit niya sa kanila ay muling umigting. Hapon na at ang pag-aalala ni Jason ay unti-unti nang nagiging panik. Saan naman pupunta ang isang babaeng walang pera at walang pamilyang malalapitan? Muli niyang tinawagan si Leo, ang private investigator. Leo, I need you to find her. Danica Santos. She left last night, in the middle of the rain, utos niya, ang boses ay nagmamadali. Check bus terminals, police stations, hospitals. Everywhere. Ang mga sumunod na oras ay isang pagdurusa. Pabalik-balik siya sa kanyang study, tinitingnan ang telepono bawat minuto. Bawat ring ay nagpapakaba sa kanya. Gabi na nang tumawag si Leo.
Boss, may lead ako, sabi ni Leo sa kabilang linya. May report ng isang aksidente kagabi sa may National Highway, mga 10 kilometro mula sa inyo. Isang pampasaherong jeepney sumalpok sa isang truck. May mga nasaktan. Napatigil sa paghinga si Jason. Is she nasa listahan ba siya ng mga pasahero? Hindi malinaw, boss. Magulo raw ang eksena. Pero may isang Jane Doe na dinala sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Walang identification. Tugma sa description na binigay mo. Hindi na nag-isip pa si Jason. Saan iyang ospital? Papunta na ako. Ang pagmamaneho niya patungo sa ospital ay mabilis at walang ingat. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ni Danica na naglalakad sa gitna ng ulan. Ang takot na baka may masamang nangyari dito dahil sa kanya ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Ang amoy ng ospital, isang halo ng antiseptic, sakit at pag-asa ang sumalubong sa kanya. Ang mga pasilyo ay abala. Mga nurse na nagmamadali, mga doktor na seryoso ang mukha, mga pamilyang nag-iiyakan sa mga sulok. Nagtanong siya sa information desk at itinuro siya sa emergency ward. Doon, sa isang kurtinang bahagyang nakabukas, nakita niya ito. Nakahiga si Danica sa isang kama, ang braso ay may benda, ang noo ay may gasgas, at may nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Natutulog ito o baka walang malay. Ang maputla niyang mukha ay payapa, ngunit mukhang mas marupok kaysa dati. Isang matinding bugso ng relief ang naramdaman ni Jason na agad ding napalitan ng mas matinding guilt. Buhay siya. Ngunit nasaktan siya. At kasalanan niya iyon. Excuse me, sir. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Isang doktor na may katandaan na ang lumapit sa kanya, hawak ang isang clipboard. Asawa niya ako, mabilis na sagot ni Jason, ang mga salita ay tila banyaga sa kanyang bibig, ngunit tama. Kumusta na po siya? Malubha ba? Minor bruises and a slight concussion, sabi ng doktor. She's lucky. Marami ang mas malalang nasaktan sa aksidente. We're keeping her for observation. Pero nag-atubili ang doktor. Tumingin ito sa clipboard tapos ay kay Jason. Ang kanyang profesional na mukha ay biglang nagkaroon ng bahid ng simpatsya. May kailangan pa po kayong malaman. Kinabahan si Jason. Ano po yon, Doc? During the routine checkup, we did some tests. Standard procedure for accident victims, lalo na sa mga babae, paliwanag ng doktor, maingat na pinipili ang mga salita. We tried to save T. Ang puso ni Jason ay tila huminto sa pagtibok. Save what? Tiningnan siya ng doktor ng diretso sa mata, ang tingin ay seryoso at malungkot. May ipagtatapat ako, Dean F. De Villa, sabi ng doktor sa isang mababang boses. Ang asawa niyo buntis siya. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ospital. 3 taong puno ng multo, pagsisisi at walang katapusang paghahanap. Nang magising si Danica kinabukasan matapos ang aksidente, wala na siya. Iniwan niya ang kama sa ospital na parang isang kulungang binuksan. Sa ibabaw ng unan, nakapatong ang singsing na isinuot sa kanya ni Jason sa altar, ang tanging alaala ng kanilang peking kasal. Mula noon, ginugol ni Jason ang bawat araw sa paghahanap. Ang galit at pride na dati bumabalot sa kanya ay matagal nang natunaw at napalitan ng isang malalim at nanunuot na guilt. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Danica ay hindi lang nagpabago sa lahat, winasak nito ang pagkatao niya. Naglaho ang aroganteng si Jason De Villa. Ang naiwan ay isang lalaking hinahabol ng sarili niyang mga pagkakamali. Ibinuhos niya ang yaman at impluwensya ng kanyang pamilya sa paghahanap. Sinuyod niya ang bawat sulok ng bansa, sumusunod sa mga malalabong impormasyon at mga maling akala. Nagalit ang kanyang ina. Nagalit ang mga tumakruz na sa huli ay napilitan ding bumagsak ng tuluyan. Pero wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang mahanap si Danica at ang anak nila, ang anak na hindi niya alam kung nabuhay, kung malusog, kung ano ang itsura. Ang anak na itinaboy niya kasama ng ina nito sa gitna ng isang maulang gabi. Ang paghahanap ay nagdala sa kanya ngayon sa isang maliit at maalikabok na bayan sa probinsya ng Quezon, isang lugar na tila hindi pa nararating ng modernong panahon.
Isang linggo na siya rito, sumusunod sa isang impormasyong may isang babaeng bagong salta 3 taon na ang nakalipas na tumutugma sa itsura ni Danica. Pero gaya ng dati, bigo siya. Pagod na, nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng plaza. Pinapanood niya ang mga taong nagdaraan, ang mga batang naghahabulan. Malapit na siyang sumuko para sa araw na iyon. Malapit na niyang tanggapin na isa na namang maling lead ito. At doon, sa gitna ng kanyang pagod at pagkabigo, nakita niya ito. Isang batang babae. Mga 2 o 3 taong gulang siguro, may buhok na itim at bahagyang kulot sa dulo. Nakasuot ito ng isang simpleng bestidang kulay dilaw. Masaya itong naglalaro malapit sa isang maliit na sari-sari store, hinahabol ang isang asul na paru-paro. May kung anong humila sa atensyon ni Jason. Hindi niya maipaliwanag. Na-trance siya. Bumaba siya ng sasakyan, ang mga mata ay hindi maalis sa bata. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa likod ng isang malaking puno ng mangga para hindi makalikha ng ingay. Habang pinagmamasdan niya ang bata, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May pamilyar sa mga kilos nito, sa paraan ng pagtawa nito habang paikot-ikot. At nang bigla itong huminto at tumingin sa direksyon niya, hindi dahil nakita siya, kundi dahil napagod lang, para siyang sinampal ng katotohanan. Ang mukha. Ang hugis ng mga mata. Ang kapal ng kilay. Ang maliit na nunal sa ibabaw ng kanang labi. Para siyang tumitingin sa isang salamin na nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Hindi. Hindi maaari. Maya. Halika na rito, anak. Mainit na. Ang boses na iyon. Ang boses na iyon na 3 taon niyang hinahanap-hanap sa kanyang mga panaginip at bangungot. Napatigil ang mundo ni Jason. Dahan-dahan, lumabas mula sa sari-sari store ang isang babae. Payat ito, mas payat kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Nakasuot ito ng duster na kupas na. Ngunit walang duda. Siya iyon. Si Danica. Tumatakbo ang batang babae palapit sa kanya, sumisigaw ng mama. Mama! Niyakap ito ni Danica at kinarga. Hinalikan niya ito sa pisngi at ang ngiti na ibinigay niya sa bata ay isang ngiting hindi kailanman nakita ni Jason. Isang ngiti na puro, totoo at puno ng pagmamahal. Hindi na nakapagpigil si Jason. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Lumabas siya mula sa pagkakatago sa likod ng puno at naglakad patungo sa kanila. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa maalikabok na lupa ang tanging ingay na naririnig niya. Nakatalikod si Danica sa kanya, inaayos ang buhok ng anak. Hindi pa siya nito napapansin. Excuse me. Ang boses ni Jason ay garalgal, halos hindi niya makilala. Napatigil si Danica. Ang kanyang likod ay biglang nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon, ang bata ay mahigpit pa ring yakap sa kanyang dibdib. Ang una niyang reaksyon ay gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang bibig ay bahagyang bumuka. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Ang multo ng kanyang nakaraan. Nakatitig lang sila sa isa't isa sa loob ng ilang sandali na parang walang katapusan. Ang ingay ng plaza, ang tawanan ng mga bata, ang tilaok ng manok sa di kalayuan, lahat ay naglaho. Ang tanging umiiral ay silang dalawa at ang batang nasa pagitan nila. Inilipat ni Jason ang kanyang tingin mula kay Danica patungo sa bata. Ang batang babae ay nakatingin din sa kanya, ang mga mata nito ay malaki at puno ng pagtataka, mga matang eksaktong kopya ng sa kanya. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Jason. Ang lahat ng tanong, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi sa loob ng 3 taon ay nag-uumapaw sa iisang, nag-aalab na katanungan. Tumingin siyang muli kay Danica, ang mga mata niya ay nagsusumamo, naghahanap ng sagot na alam na niya pero kailangan pa ring marinig. Anak ko ba siya? Walang salitang lumabas sa bibig ni Danica. Ngunit hindi na kailangan. Ang katahimikan niya at ang mga luhang biglang namuo at nagsimulang mamula sa gilid ng kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Jason. 1 linggo. 1 linggo na ang lumipas mula ng araw na iyon sa tapat ng sari-sari store. At sa loob ng 1 linggong iyon, binago ni Jason ang buong takbo ng kanyang buhay.
Ipinatigil niya ang lahat ng operasyon sa Maynila at umupa siya ng isang maliit na bahay na bato sa kabilang kanto lang ng tinitirhan ni Danica at Maya. Ang kanyang bagong tuklas na mundo ay umiikot na lang sa dalawang tao. Ang kanyang araw ay nagsisimula at nagtatapos sa pag-asa na masilayan sila. Hindi nga sila pinipilit. Alam niyang wala siyang karapatan. Sa halip, ginawa niyang misyon ang manuyo, ang magpakita ng pagsisisi sa paraang alam niya. Tuwing umaga, mag-iiwan siya ng isang basket ng mga sariwang prutas at isang karton ng paboritong gatas ni Maya sa may pintuan nila. Tuwing hapon, dadaan siya sa plaza, magpapanggap na may inaayos, para lang makita si Maya na naglalaro. Minsan, naglakas loob siyang lumapit at inabutan ito ng ice cream. Tinanggap iyon ng bata na may nahihiyang ngiti, ngunit si Danica, na laging nakabantay sa di kalayuan, ay titingin lang sa kanya ng malamig bago tawagin ang anak palayo. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya, at isang parusa para sa kanyang mga kasalanan. Nakikita niya ang hirap sa buhay ni Danica, ang kupas niyang mga damit, ang pagod sa kanyang mga mata, ang maliit na bahay na inuupahan nito. At sa bawat pagkakataon, parang sinasaksak ang kanyang puso ng 1,000 karayom ng pagsisisi. Ito ang buhay na ibinigay ko sa kanila, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Habang ako'y nabubuhay sa luho, sila'y nagtitiis. Ngayon, piyesta sa bayan. Ang buong paligid ay puno ng makukulay na banderitas. Ang hangin ay may dalang amoy ng inihaw na baboy at matatamis na kakanin. Ang masayang tugtog ng banda ay naririnig mula sa plaza. Para sa lahat, ito ay araw ng selebrasyon. Para kay Jason, ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na subukang ayusin ang lahat. May dala siyang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Sa loob nito, isang singsing. Hindi ang grandiosong singsing na para sana kay Melissa, at hindi rin ang simpleng argola na isinuot niya kay Danica sa simbahan. Ito ay bago. Isang manipis na platinum band na may isang maliit na diamante sa gitna, simple, disente, at sana, simbolo ng isang bagong simula. Nakita niya sila sa may plaza. Si Danica ay bumili ng lobo para kay Maya. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanilang paligid, na ginagawang parang isang eksena mula sa isang pelikula ang lahat. Ito na ang sandali. Danica. Ang bawat araw na nakikita niya si Jason ay isang laban. Isang laban sa pagitan ng galit na matagal na niyang inipon at ng isang maliit, taksil na bahagi ng puso niyang nagigising. Nakikita niya ang mga prutas sa umaga. Nakikita niya ang mga tingin nito kay Maya. Nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. At iyon ang nakakatakot. Mas madaling kamuhian ang isang halimaw. Ngunit ang Jason na nakikita niya ngayon ay hindi na ang malamig at malupit na lalaki sa mansyon ng mga De Villa. Ito ay isang lalaking nasasaktan. Pero ang sakit na nararamdaman nito ngayon, gaano man katindi, ay hindi kayang tumbasan ang 3 taon ng pag-iisa niya. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa takot kung paano bubuhayin ang anak niya. Ang mga araw na tinitiis niya ang gutom para lang maibili ng gatas si Maya. Ang sakit ng panganganak ng mag-isa sa isang pampublikong ospital. Nasaan siya noon? At ngayon, heto na naman siya, papalapit. Ang puso ni Danica ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Huwag pakiusap, huwag ngayon. Danica, can we talk? Tanong ni Jason, ang boses ay mahinahon. Nag-enjoy ang anak ko, maikli niyang sagot, hindi tumitingin dito. Please. Kahit 5 minuto lang, pakiusap nito. Bumuntong hininga si Danica. Ibinilin niya si Maya sa isang matandang kapitbahay na nagtitinda ng cotton candy. Sumunod siya kay Jason sa isang mas tahimik na lugar, sa gilid ng simbahan, kung saan ang ilaw mula sa mga parol ay nagbibigay ng malambot na liwanag. Nakatayo sila roon, ang ingay ng piyesta ay nasa di kalayuan. Tumingin si Jason sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang nakita ni Danica sa mga mata nito ay hindi galit o awa, kundi isang malalim na kalungkutan at pag-asa. Danica, alam kong wala akong karapatan, nagsimula si Jason, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Alam kong sinaktan kita sa paraang hindi kayang ayusin ng kahit anong sorry. 3 taon kitang hinanap. 3 taon kong pinagsisihan ang gabing pinalayas kita. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Nagulat si Danica, ngunit hindi niya ito binawi. Ang init ng palad nito ay pamilyar at dayuhan ng sabay.
Hindi ko na kayang bawiin ang nakaraan pagpapatuloy nito. Pero hayaan mo sana akong bumawi sa hinaharap. Para sa'yo at para kay Maya. Hayaan mo akong maging ama sa kanya. Hayaan mo akong maging asawa sa'yo. Isang tunay na asawa, this time. Dahan-dahan, kinuha nito ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan iyon. Sa loob, kumikinang ang isang singsing sa ilalim ng ilaw ng parol. Danica, will you marry me? Again? For real this time? Ang hangin ay tila naubos sa mundo. Tinitigan ni Danica ang singsing, pagkatapos ay ang mukha ni Jason na puno ng pag-asa. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw ng. Isang bahagi niya ang gustong yakapin ito at kalimutan na ang lahat. Isang bahagi niya ang nangangarap na maging isang buong pamilya sila. Ngunit ang alaala ng sakit ay mas malakas. Ang alaala ng pagiging mag-isa. Ang takot na baka sa oras na ibigay niyang muli ang kanyang tiwala, iiwanan lang siyang muli, wasak at nag-iisa. Umiling siya dahan-dahan. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga mata ni Jason. Jason D. Nagsimula siya, ang boses ay basag. Hinawakan niya ang kamay nitong maihawak sa singsing. Salamat pero T. Tumingin siya diretso sa mga mata nito, ang sarili niyang mga mata ay puno na ng luha. Ayoko nang masaktan ulit. Kinuha niya ang singsing mula sa kahon. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Sa halip na isuot, isinara niya ang palad ni Jason sa paligid nito, ibinabalik ang singsing. Ibinabalik ang pag-asa. Walang lingon likod, tumalikod si Danica at mabilis na lumakad palayo, pabalik sa ingay, pabalik sa liwanag, pabalik sa kanyang anak. Bawat hakbang ay parang tinutusok ang kanyang puso. Naiwan si Jason, nakatayo sa dilim, mag-isa. Nakabukas ang kanyang palad, at sa gitna nito, ang singsing na tinanggihan, isang malamig, kumikinang na simbolo ng isang hinaharap na hindi mangyayari. Ilang araw matapos ang piyesta, ang buhay sa maliit na bayan ay bumalik sa dati nitong tahimik na takbo. Ngunit para kay Danica, ang lahat ay nagbago. Ang pagtanggi niya sa alok ni Jason ay nag-iwan ng isang butas sa kanyang puso na hindi niya inaasahan. Bawat gabi, tinititigan niya ang natutulog na si Maya at tinatanong ang sarili, tama ba ang ginawa ko? Ipinagkait ko ba sa anak ko ang karapatan niyang magkaroon ng isang buong pamilya dahil lang sa sarili kong takot? Hindi na niya nakikita si Jason. Wala nang mga prutas sa kanyang pintuan. Wala na ang anino nito sa plaza tuwing hapon. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa presensya nito. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nami-miss niya ito. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa harap ng kanilang maliit na bahay, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat. Isang sasakyang hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng kanilang baryo. Kinabahan si Danica. Ang pinto sa passenger side ay bumukas. At bumaba si Doña Elvira de Villa. Napatigil sa pagwawalis si Danica. Ang walis tingting ay tila dumikit sa kanyang mga kamay. Ang huling pagkikita nila, ang hapunan sa mansyon, ay sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isip. Ang masasakit na salita. Ang mapanghamak na tingin. Ngunit ang Doña Elvira na nakatayo sa harap niya ngayon ay iba. Wala na ang mayabang na tindig at ang matapobreng ngiti. Ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi bumagay sa alikabok sa kanyang sapatos. At ang kanyang mukha may bakas ng pagod at pagsisisi. Bumukas ang pinto sa driver's side at bumaba si Jason. Nagkatinginan sila ni Danica. Sa mga mata ni Jason, nakita niya ang pag-aalala at pakiusap. Mama, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Jason sa ina. Hindi pinansin ni Doña Elvira ang anak. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Danica. Maaari ba kaming pumasok, Hisha? Tanong nito, ang boses ay mahinahon, halos hindi makilala ni Danica. Nag-aalangan man tumango si Danica. Pinapasok niya sila sa kanyang maliit na sala. Simple lang ang loob ng bahay, malinis ngunit halatang may kakapusan. Pinaupo niya sila sa iisang lumang sopa, habang siya'y nanatiling nakatayo. Sa gitna ng nakakailang nakatahimikan, lumabas si Maya mula sa kwarto, kinukusot ang mga mata, kagigising lang mula sa siesta. Mama! Napatingin si Doña Elvira sa bata. Ang kanyang seryosong mukha ay biglang lumambot. Nakita niya ang mukha ng kanyang anak sa munting anghel na iyon. Nakita niya ang dugo ng mga De Villa.
Dahan-dahan, ang mga mata ng matigas na matriarka ay nagsimulang mamasa. Tumayo si Doña Elvira at lumapit kay Danica. Ang inaasahan ni Danica ay isa na namang masasakit na salita, ngunit sa halip, yumuko ito. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin ng isang Devilla. Patawarin mo ako, Hija, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Sa paraan ng pagtrato ko sa iyo. Napatulala si Danica. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. 3 taon, pagpapatuloy ng matanda, 3 taon kong pinanood ang anak kong unti-unting mamatay sa loob. Naging miserable siya, naging miserable kaming lahat dahil sa pagkawala ninyo. Ang pride ng pamilya namin, halos wasakin nito ang lahat ng mahalaga sa amin. Tumingin ito kay Jason pagkatapos ay kay Maya. Lumapit ito sa bata at umupo sa sahig para magpantay sila. Apo, sabi nito sa nanginginig na boses, ako ang lola mo. Lumapit si Jason sa tabi ni Danica. Sinabi ko sa kanya ang lahat, Danica, bulong nito. Tungkol sa utang. Tungkol sa ginawa ng mga tumakrus. Tungkol sa ginawa ko. Ang eksena sa kanyang harapan ay parang panaginip. Si Doña Elvira, na minsan ay tumingin sa kanya na parang basura, ngayon ay umiiyak habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Bumalik ang tingin ni Doña Elvira kay Danica. Naalala ni Danica ang unang hapunan nila, kung paano siya nito pinagsilbihan ng pang-iinsulto. Ngayon, ang ina ni Jason ay parang naghahain ng kanyang puso, ng kanyang pagsisisi. Alam kong wala akong karapatang humiling, sabi ni Doña Elvira, tumatayo. Pero nagmamakaawa ako. Bumalik na kayo sa amin. Buin nating muli ang pamilyang ito. Buin nating muli ang anak ko. Tumingin ito sa mga mata ni Danica, at sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng pagmamataas. Tanging sinseridad at pakiusap. Hindi ka namin tinanggap noon. Pero ngayon, ikaw at ang batang iyan, tumingin ito kay Maya ng may pagmamahal, ikaw ang dahilan kung bakit buo kami ulit. Ang huling pader na itinayo ni Danica sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang takot na minsan nang naghari sa kanya ay napalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay luha ng paghilom. Luha ng pagpapatawad. Tumingin siya kay Jason na nakatingin din sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-ibig at pag-asa. At sa wakas, sa gitna ng kanilang mga luha, tumango si Danica. Isang simpleng tango na sumasagisag sa pagtatapos ng mahabang paghihintay at sa simula ng isang bagong kabanata, isang kabanatang isusulat na nila ng magkakasama. Sa aking mga minamahal na mambabasa, kung narating ninyo ang dulo ng kwentong ito, hayaan ninyong mag-alay ako ng isang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras, sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Danica at Jason, mula sa mapait na simula hanggang sa matamis na paghilom. Ang bawat sandaling ginugol ninyo sa kanilang kwento ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, pakiramdam ko ay kasama ko rin kayo. Naramdaman ko ang pagkabigla ni Danica sa simbahan, ang kanyang kahihiyan sa hapagkainan, at ang kanyang tapang sa gitna ng pag-iisa. Naramdaman ko rin ang pagsisisi ni Jason, ang kanyang desperadong paghahanap, at ang kanyang pag-asang muling mabuo. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay hindi lang basta pagdugtong-dugtong ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay sa iba't ibang mukha ng damdamin, sakit, pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa. May mga pagkakataon na napapahinto ako sa pagsusulat dahil kailangan kong damhin muna ang bigat ng kanilang sitwasyon. At may mga sandali rin ng kilig at tuwa, lalo na kapag nakikita ko ang unti-unting pagbabago sa kanilang mga puso. Kung mayroon mang isang bagay na nais kong iwan sa inyo mula sa kwentong ito, iyon ay ang paniniwala na ang pagpapatawad ang pinakamakapangyarihang anyo ng pag-ibig. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung ang sugat ay malalim. Ngunit kung minsan, ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nakasakit sa atin, ito rin ay para sa ating sarili, isang paraan upang makalaya sa bigat ng nakaraan at bigyan ang sarili ng pagkakataong maging masaya muli. Ipinapakita rin ng kwento ni Danica at Jason na hindi pa huli ang lahat para magbago at itama ang mga pagkakamali. Hanggat may pag-ibig at pag-asa, palaging may pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin.
Ano ang naramdaman ninyo habang binabasa ang kanilang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga pananaw. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana'y maibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa ang makasama sa ating munting komunidad. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa mga pahina ng isang bagong kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.